Yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At sana po ay mabuti po kayong kalagayan. So ngayon mga ka-Streetwise, no? Pag-usapan ngayon natin itong katarantaduhan na naman na ginawa ni Sara Duterte. So, sa hindi lang po nakakaalam, no? Binabatikos po ngayon si Sara Duterte dahil po sa kanyang graduation speech doon po sa mga bagong graduate na pulis. So ano ba yung nilalaban ng graduation speech nga po ni Sara? So kung ano po yung bawal. Alam naman po natin no na ang pulis ay non-partisan sa politika. Pero po ang speech nga ni Sara Duterte para po sa mga bagong graduate na pulis ay unang-una po political, pangalawa personal, pangatlo, rebellion. Lahat po ng bawal doon pa sa na hindi dapat ginagawa ng pulis, ayun po ang laman ng speech ni Sara. Kung di ba naman tanga ang tawag niyo dito sa babae na to, so ano pang dapat itawag dito? Di ba actually kung meron pang mas worst doon sa word na tanga, ayun po si Sara. So tingnan niyo to ha. So unang pong nagbigay ng statement dito ay yung PNP. Saan na ba yun? Ito. O, sabi dito, watch, PNP, PIO, Chief Colonel Randolph Tawano says, the police leadership is strictly enforcing a zero-tolerance policy with no second chances for airing police personnel. So, ano ba ibig sabihin ng airing? Ang alam ko ibig sabihin ng airing, yung, alam mo na yung gagawin, inuulit pa sa'yo, nire-remind pa sa'yo. O, di ba? So, sabi pa dito, no? In response to Vice President Sara Duterte message to the PNP Academy Class of 2025. Okay. So, ngayon, ang controversial dito na speech ni Sara, andito. Ito. Yan. So, sabi ni Sara dito, no? Sa inyong kagitingan at kahandaan na tunay na magsilbi, sana ay lagi ninyong piliin ang tama. Okay, tama naman, di ba? And by the way, mga kababayan, itong mga sinabi ni Sara Duterte dito sa speech niya na yan, tinuro na po sa PNP yan, Sara. Di ba? Anong kaepalan na naman yung buwaka ng ina ka? Tinuro na yan eh. 4 na taon silang nag-aral sa PNPA, ngayon, uulitin mo pa. Sabi pa dito, no? Huwag sana ninyong hayaan na mabahiran ang inyong profesyon ng mali. Katulad ng pagkakanulo sa isang Pilipino sa kanyang kapwa Pilipino. Walang kapatawaran ng pagsuko at pagpapakulong sa mga dayuhan ng isang Pilipinong naglingkod ng tapat sa ating bayan. So personal, political rebellion. Kasi walang kapatawaran eh. Di ba? Sige, balikan natin yung sinabi ko na yan, no? So, ito po yung statement ni Sara. Panoorin lang natin saglit, no? Mga lang naman to. Mga 2 minutes video lang naman to, no? Pagtiisan nyo na. Sabi niya dito, wait, ito. I joined the Philippine National Police Academy and the family and friends of the PNPA Sinaglawin class of 2025. Well, no, in the first place, mga kababayan, di ba? Wala namang problema na magbigay ng speech si Sara or statement si Sara para po sa mga bagong pulis. Ang problema lang talaga dito mga kababayan, personal niya kasi. Personal message ito na yung magbe-benefit kayong pamilyang Duterte. Congratulations as you begin a life dedicated to serving the Filipinos and the country. Thank you for joining our brave men and women who, for choosing PNPA, have committed to enforcing laws and ensuring peace and order in our communities. You have chosen a path that is rough, demanding, and may even be extremely perilous. But this is parang nangyari dun sa tatay mo. 'Di ba ginawa niyo private army yung mga pulis? 'Di ba? Actually yung tokhang mga kababayan, isang malaking katarantaduhan ng Duterte admin 'yon. 'Di ba? Mistulang private army po yung mga pulis doon, tapos mayroon pang reward system. Talaga, no? Right path for you to meaningfully serve the country and demonstrate a sense of patriotism that is profoundly rooted on what is right for the Filipinos and the Philippines. Sa inyong kagitingan at kahandaan
Ito na yan. Na tunay na magsilbi. Sana ay lagi ninyong piliin ang tama. Huwag sana ninyong hayaan na mabahiran ang inyong propesyon ng mali. Katulad na... So, ano ba yung tama't mali? Hindi, ito tanong ko kay Sarah. Ano ba yung tama't mali? Para bilang isang pulis. Napakasimple lang po, no? Sumunod po sa batas. Ayun po. Ayun po yung tama't at mali. Bilang isang pulis. Sumunod ka sa batas at sundin mo yung chain of command. Eh, nung panahon nga po ni Digong, di ba? Well, naging chain of command naman si Duterte noon, so okay lang yun. Pero ano ba yung tama't mali dito? Yung tukhang. Yung reward system. Ayun ba, tama ba yun? Tama ba yun na pumatay kayo ng 30,000 na katao? Di ba tapos meron pang reward system? Eh, mangyayari dito mga kababayan, kunwari yung pulis gutom, walang makain, for example, yung kunwari babaero, di ba? O papatay lang po ng tao yan nung panahon ng tukhang. Tapos may reward na. Ayun ba, tama ba yun, Sarah? Actually, kung tama't mali lang naman ang pag-uusapan, bakit nakakulong si Digong sa ICC? Bobo talaga nito. Bobo nito, men. Parang hindi abogada. Huwag sana ninyong hayaan na mabahiran ang inyong propesyon ng mali. Katulad ng... Actually, yung mali talaga yung tukhang. So, ano ba yung mali? Tingnan nyo to, ha. Katulad ng pagkakanulo sa isang Pilipino ng kanyang kapwa Pilipino. Walang kapatawaran ang pagsuko at pagpapakulong sa mga dayuhan ng isang Pilipinong naglingkod ng tapat sa ating bayan. As you fly, fight and win. Actually, okay, sige. Una sa lahat, no, tulad ng sinabi ko nga kanina sa intro, di ba, ang PNP po, dapat po non-partisan po yan. Susunod lang po dapat yan sa chain of command at hindi sa politika. Okay. So ngayon, dito po sa speech nga po ni Sara Duterte, unang-una, political po ito. Political po ito kasi una sa lahat, di ba, ginagamit na naman ni Sara Duterte ang mga pulis para sabihin na mali itong ginawa ninyo kay dating Pangulong Duterte. Mali yan. Tama ito. O pangalawa, di ba, rebellion din po ito. Kasi ang ibig sabihin nito, walang kapatawaran. So anong gagawin mo? Wala nang due process na naman. Manggugulo na naman kayo. Bawal din po sa pulis yun. Pangatlo, personal. Andun na yung tatay mo, putang. Andun na yung tatay mo, nakakulong na. Harapin nyo na lang yung kaso niya doon. Personal din po ito. Lahat po ng bawal sa isang pulis, andun na po sa speech ni Sara Duterte. Andun na po sa, sa tawag nito? Sa message niya. Political, personal, rebellion. Engot nga, no? So ngayon, ang sabi niya daw po, bawal daw po yung pina-aresto si Digong sa ibang bansa. Ang problema kasi sa inyo mga hayop na mga DDS kayo, ayaw nyo makinig. Ayaw nyo tanggapin yung paliwanag. Wala pong bawal po doon, wala pong labag sa batas doon. Kasi po meron pong binasihan ang PNP natin, ang gobyernong ito, para arestuin si Digong. Ito nga po yung Republic Act na number 9851. Ito yun eh. Merong batas eh. Paano nyo sasabing mali kung meron namang batas na sinunod? Alam nyo, pag mali, kapag walang batas na sinunod, ayun ang point natin dito. Yun nakalagay naman dito. Ulitin ko na naman, Sarah. The state shall exercise jurisdiction over the persons, whether military or civilian. So, pasok si Digong. Suspected or accused of a crime defined penalized in this act, regardless of where the crime is committed. Pasok na naman si Digong. Di ba suspected or accused? So, si Digong suspected. Di ba? Accused din po siya. Provided any one of the following conditions met. So, ano ba yan? So, ito nga po yung Republic Act number 9851, an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide and other crimes against humanity. Nakalagay na nga dito, international humanitarian law. Jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Nakalagay na sa babayan. In the interest of justice, ito ay para sa hustisya. Hindi pinag-uusapan dito yung soberenya. Ayan lang, ganyan po kabobo itong mga DDS na to eh.
Itong batas po na sinunod ng administrasyon na to para pahuli si Digong, ang pinag-usapan dito, hindi tungkol sa nationality, for the interest of justice. Oh, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal. So, international tribunal, pasok po ang ICC dito. Is already conducting the investigation. Or undertaking the prosecution of such crime. Pasok din po si Digong kasi nga po, may kaso na po si Digong doon, 2017 pa lang. Oh, so nakalagay dito naman eh. The authorities may surrender or extradite. May dalawang pwedeng gawin ng gobyernong ito kay Digong. I-surrender na sa ICC or extradite. So anong bawal doon? Anong hindi tama doon? Ang hindi tama doon yung utak ninyo. Na nakuha nyo yung point ko mga kababayan, pinipilit nyo kasing illegal, pinipilit nyo yung kidnapping, meron ngang batas na sinunod. Kung wala yung batas po na yan mga kababayan, doon maniniwala po ako na illegal po yung pag-aresto kay Digong. Oh, well, by the way, actually, in the first place, dito natin makikita na pag si Sara Duterte po maging presidente, gaganti po yan. Tingnan nyo kung paano siya magsalita ngayon. Hindi pa siya presidente. O pag na vice presidente pa lang siya ngayon. Pero ang sinasabi niya, walang kapatawaran. Walang kapatawaran, so yari po kayo. Kayo pong mga umaresto kay Digong, yari kayo. Babalikan kayo nito. Pag ito naging presidente, at sigurado po yan. And by the way, mga kababayan, ito yung sinabi ng ng PNP. May video tayo dito eh. Mga lang to, mga ilang segundo lang to. Regarding nga po dito sa sinabi nga ni Sara. Po ay lagi pong Wait. Ito, yan, sige. Ang Philippine National Police po ay lagi pong makikinig sa mensahe po ng ating pong Commander-in-Chief. Sapagkat kung may message po ang ating VP Sara, maganda naman po yung statement niya na sinabi niya po na gawin lang po yung mga tama. At sinusugan po ng ating Presidente na kung saan sinabi niya rin po na take into heart their oath, duty to uphold and defend the Constitution, and responsibility to the citizen. Ito yung zero tolerance sa pagkakamali ng ating Philippine National Police members at yung there will be no second chance sa mga magkakamali po. Ibig sabihin po, gawin lamang po natin kung ano yung nasa batas, kung ano po yun. Correct! Ganun, Sara. Sundin lang po kung anong nasa batas ng Pilipinas. So, ano ba yung nasa batas ng Pilipinas? Di ba? Pwedeng i-extradite or pwedeng i-surrender ang taong nag-commit ng crime against humanity. Na yun nga po yung tatay mong si Digong. Diba? So, ewan ko lang, no? Kasi ang problema kasi sa mga DDS, kahit mali-mali na sinasabi ni Sara, tinatanggap nyo pa rin. Lulunukin nyo pa rin. Wala na po kayong common sense. Wala na pang tama't mali para sa inyo. Mas importante, maka-Duterte kayo. Hindi katangahan ng tawag doon. Hindi katotohanan ng hanap ninyo. Ang hanap ninyo, kulto. Ako ba? Visit ito. So yan no, so kayo po mga streetwise no, so kayo po no, ano masabi nyo nga po dito sa bagong katangahang statement na naman po ni Sara Duterte. So kayo po ba, agree po ba kayo dito na ito mga sinabi nga po ni Sara, taliwas po sa motto po ng PNP. Kasi nga po, personal, di ba may paghihigante, political, at rebellion. Agree po ba kayo doon? So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, kung na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise nyo. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.